Hi! Kumusta? It's Megan Nikki Gamela. Welcome back to my channel. And today's video nga, ituturo ko naman sa iyo kung paano gamitin ng VN or Vlog Now Video Editing App. So, kung first time mo nga gamitin ng VN or naghahanap ka ng updated guide ngayong 2025, this video is for you. Kaya, hindi ko na patatagalin pa. Mag-screen recording na tayo. Start na tayo. Let's go! At ito na nga, kung hindi mo pa na-download ang VN, ay pumunta ka lang sa Play Store or App Store. Libre lang yan. In my case, na-download ko na. So, i-click ko na lang yung application. So, ayan. At since hindi ko siya first time gamitin, i-click ko po itong plus sign dito sa baba para makapunta tayo dito sa new project. At kung first time mo yan, makikita mo dyan ay 100 remaining new project. And after that, kailangan mo nang mag-upgrade into VN Pro. So here we are sa gallery. After clicking the new project, mapupunta ka na dito sa videos and photos na gusto mo nga i-edit, even live photos. So ngayon, pipiliin ko na yung video na gusto kong i-edit. Pwede pong isa lang or pwedeng multiples yung piliin mo. So, depende po yun sa pagkakasunod-sunod ng pagpili mo. Magiging sequence ng inyong mga video clips. Once you're done sa pagpili, ay pupunta ka lamang dito sa lower right corner. Makikita mo tong arrow na to. At i-click mo na nga yan. Okay? At dito nga ay makikita mo na ang editing interface ng VN. At i-explain ko nga ito sa inyo. Dito sa baba, makikita mo ang kanyang editing tools. Ida-drag nyo nga lang siya para makita nyo yung napakaraming tools na pwede nyong magamit sa pag-e-edit dito sa VN. At sa taas niyan, makikita nyo ang timeline. Ito, lahat ng yan ay timeline. So, dito nyo nga nilagay yung mga clips or video na i-edit natin. Dito, mangyayari lahat ng editing. At kung nakikita nyo yung mahabang guhit na yan, yung playhead na tinatawag, kung ano nakatapat dyan, yun po yung makikita nyo dito sa preview or sa pinakamalaking screen dyan, na pwede nyo nga pong i-maximize and i-minimize. Pag tapos na kayo mag-edit, ganyan. Para ma-check nyo lang, di ba? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pag-cut or pag-trim or pag-split ng mga videos natin para maalis yung mga part ng video na ayaw nyong masama sa video or kalalabasan ng i-edit natin. Okay? So, pwede nyong gawin. I-click nyo lang po itong pinaka-clip or videos. Itatap nyo lang siya. Yan. At magkakaroon po siya ng yellow handles sa unahan or sa umpisa at sa pinakadulo ng ating video clip. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, i-remove natin yung mga dead air or yung mga part ng video na ayaw nating masama, like ito, hindi pa ako nagsisimulang magsalita dito. So, kailangan nating i-track kung alin bang part siya, i-imik or hindi i-imik. Or, I mean, ready na sa pag-vlog, okay? So, ngayon, andyan siya, na kumakaway. So, itatap lang natin siya doon. And then, ngayon, pwede nating hawakan tong handles, i-drag natin pa kanan, at itapat nga kung saan mismo nagsimula yung part ng video na nagsasalita na ako, okay? Hi, kumusta? Para mas engaging, di ba? Walang dead air sa video natin. So, at paano naman kapag halimbawa ay sa dulo, gagawin natin. So, syempre, punta lang tayo dito sa pinakadulo ng video clip natin. At ganun din, idadrag nyo naman siya pakaliwa para maalis yung part ng dulo ng video natin na ayaw nating masama sa ini-edit natin. Ayun. So, ganun lang kasimple yung pag-trim ng mga video natin. So, paano naman kapag sa mga bandang gitna, kapag nagkamali tayo habang nagsasalita, ang gagawin lang natin, itatapat natin yung playhead sa mismong part ng video na gusto nating burahin or alisin. And then, kapag nahanap nyo na, itatap nyo lamang po yung split. Itong gunting na to. Ayan, di ba nakita nyo? Nahati siya. At ngayon, hahanapin naman natin kung saan nagkamali. At pag hanap na natin, okay na, ay ganun ulit ang gagawin natin. Itatap nyo lang po yung split ulit. At ito na, lalabas na yung part na yun na pwede nyo nga pong i-delete. Pwede nyo siya ngayong itap. At pagkatapos nga, ay may lalabas dito ng mga yellow icons. Pipili kayo dito sa taas or sa baba ng trash bin na icon. Para ma-delete mo siya, itatap mo lang yan. At ayun, nawala na nga po yung part ng video na gusto nyong i-delete. So, kapag ka naman halimbawa nagkamali kayo, pwede nyo pong gamitin dito sa taas. Kung nakikita nyo to, yung undo button para mabalik yung mga pagkakamali na nagawa nyo sa pag-edit. Ayan. At syempre, pwede nyo rin gamitin yung redo. So, yun yung magiging best friend natin dito sa editing.
At ayun nga, ganun lang kasimple dito mag-trim or mag-split or mag-cut nga ng mga video natin dito sa VN para sa ganun mas maging malinis yung mga video na i-edit natin. Okay, next naman natin ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakapaglagay ng B-roll or yung PIP dito yan sa part na to. Itatap nyo lang po yan at makikita nyo tong photos and videos dyan. I-click nyo po yun and then direkta mapupunta kayo dito sa video or sa mga photos nga na gusto natin gawing B-roll sa mga ini-edit nating clip. So, ayan, pumili po ako dito. Ito yung mga isa sa mga na-screen record ko. So, ito yung gagawin nating B-roll. As you can see, hindi siya fit dito sa ratio ng video natin, which is 9:16. So, ini-stretch ko lang po siya para ma-cover up niya at maging 9:16 siya. Yan, kailangan nyo lang siyang i-adjust ng ganyan. At matatakloban nyo na nga yung ating talking head video. At magiging B-roll na nga po siya dito sa ating clip. Ang mga purpose po nito paglalagay ng B-roll, kapag may mga gusto ko yung i-explain sa talking head video nyo katulad nito, or pag may mga gusto ko yung ipakita na picture, pwede rin po. Instead of video, pwedeng gawin natin ay picture. So, ngayon, punta ulit tayo dun sa icon na yun. I-click nyo naman yung photos nyo. Hanap ako dito. At ganun din ulit yung gagawin natin. Kailangan lang po natin ulit siyang i-stretch para ma-cover up natin yung ating talking head. Ito parang ganito lang. Yan. And of course, pwede po natin siyang pahabain ng duration. Yan. I-stretch na lang natin yung handles katulad ng pag-stretch natin sa handles ng mga video clips natin. So, ayun. Ganun lang po kadali ang paglalagay ng B-roll or picture-in-picture dito sa VN. Next naman, ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng text or title dito sa VN. So, tatap nyo lang yung T icon na yun. Tapos, title, itap nyo po yan. Makikita nyo na itong maraming presets dito na pwede nyo magamit with animation. Ang pipiling ko dito, itong add heading. Nasa sa inyo po. At ngayon, makakapag-type na kayo ng kahit anong words na gusto nyong ilagay sa inyong mga video. For example, ito, nagtatype po ako ng VN Editing Tutorial 2025. Pwede nyo po yung ibahin ng font. Ito, ayan. Makikita nyo dito, may mga built-in na siyang font dito sa VN. So, pipili lang kayo ng gusto nyo. And then, kapag nakapili na kayo, pwede nyo rin pong ibahin yung size, color. At, syempre, kayo po yung bahalang maging creative dyan para maging maganda yung text na ilalagay nyo nga po sa ini-edit nyong video. At kapag masign na kayo sa edit nyo, pwede nyo itap yung check at makikita nyo nga po ito. Na ibig sabihin ay pwede nyo po siyang baguhin ng duration kung gaano kahaba nyo siyang gustong nakikita sa mga video nyo. Ayan, katulad nyan, i-stretch nyo lang siya. Ipipress nyo lang yung handles niya para ma-stretch nyo yung pinaka-duration ng text. At syempre, pwede nyo pong i-adjust yan sa posisyon na gusto nyo. And that's how you add text sa mga video natin dito sa VN. Ngayon naman ituturo ko kung paano tayo makapaglagay ng music. Itatap nyo lang po yung music icon dito sa taas. Ito. At may mga lalabas na po dyan na presets. Built-in music dito sa VN. So right now, idina-download ko po yung isa. Yan, ganyan. So, kailangan nyo lang pong i-copy kung mayroon siyang mga instruction bago nyo gamitin yung music na napili nyo sa mga video na gagawin nyo sa description, ganon. So, once napili nyo na siya, pwede nyo nga yung i-adjust. Talking head video yung ginagawa natin. Ayaw nating ma-overpower ng background music yung ating boses. Kaya naman, pwede nating i-adjust na mas mahina yung ating gagawing background music. Once you're happy with the adjustment, pwede nyo pong itap itong check. Ayan. At mapupunta na nga yung music or background music na pinili nyo dito sa ating timeline. So you can see, pwede nyo pong i-adjust ulit dito sa timeline yung ating background music. Pwede nyo split or i-copy yan. Yan. But, okay na yan. Hindi ko na siya gagalawin kasi na-i-adjust na natin siya kanina. And syempre, maglalagay tayo ng sound effects. Kung gusto nyo rin, meron siyang built-in na kasama din. So, pipili lang kayo dito sa sound effects.
So, kapag okay na, itatap nyo lang po yung use. At ayun, nakita nyo, na-add na din siya sa timeline natin. Ito, ang gagawin natin, i-adjust natin yung volume ng mas malakas para maging obvious siya. Since sobrang ikli lang ng duration niya, diba? Pwede din natin siyang split or i-copy. So, ganun nga po yung paglalagay ng sound effects and background music dito. VN. Pwede rin po tayo dito mag-voice record. Next naman, maglalagay tayo ng transitions. Kung nakikita nyo yung box na white na may plus, pindutin nyo lang, lalabas na itong mga presets na transitions effects na pwede nyo nga pong magamit sa mga video nyo. So, pumili lamang kayo dyan. Kapag napili nyo na, i-check nyo lamang po itong nasa lower right corner na check mark. So, yan. I-set nyo kung anong gusto nyo gamitin. Yung duration, pwede nyo i-adjust katulad niyang ginagawa natin ngayon. At ganoon nga po tayo makapaglagay ng transitions dito sa VN. Next naman natin ituturo ang paglalagay nga ng filter or color grading sa mga video natin para mas maging cinematic or aesthetic yung dating. Pipindutin nyo lang po yung filter. At marami na nga po kayong makikita dyan na pwede nyo magamit para mas ma-improve yung color ng mga video nyo. So, scroll nyo lang. Isa pang paraan ay pwede nyo itap itong adjust para manually nyong ma-correct yung color na sa tingin nyo ay babagay sa mga video nyo. Like, exposure, yan, pwede nyo siyang i-adjust dito. So, lahat pong yan ay libre nyong magagawa ngayon dito sa VN. At kung happy ka na nga sa adjustment, i-click mo lang itong nasa lower right corner na check mark para bumalik ka na sa timeline. Ngayon, kung sa tingin mo ay tapos na nga, okay na yung inedit mong video, may isa pa akong last tip para sa'yo. Para mawala yung watermark nitong VN for free, pupunta ka lang dito sa pinakadulo ng video niya at nakikita nyo yan. Wala kayong ibang gagawin kundi pindutin ang delete para nga po maalis yung watermark ng VN for free. So ngayon, pwede mo na siyang i-export. Kung na-check nyo na lahat, all you need to do is to go here sa icon na to. Ayan. Sa part naman na to ay malaya kang i-adjust yung quality ng video nyo. Yan, pwede dyan. Up to 4K. Pwede po. Pwede nyong ibahin yung FPS or frames per second, average bitrate. At kung okay na, ay pipindutin mo lamang po itong export. At maghihintay ka na nga, depende sa haba at laki ng video mo. Kung yun yung gaano katagal bago siya ma-export. So yun, that's your VN basic editing tutorial for 2025. Kung may mga katanungan ka, pwede ka mag-comment dyan sa comment section natin sa baba. And kung nasundan mo at nagustuhan mo yung tutorial natin, please don't forget to like, share, and subscribe kung hindi ka pa nga nakasubscribe. Again, this is Nikki, your ka-edit buddy. Hope to see you in my next one. Happy editing. Bye-bye. Thank you for watching.